Kinabukasan, maagang nagising ang barkada para mag-empake. Mainit ng araw pero presko pa rin ang hangin sa Batangas. Habang isinasakay ang mga gamit sa van, hindi maiwasang magtawanan at magbiruan pa rin ang grupo. Grabe, ang bilis ng weekend na to, ani Seiko habang pinagmamasdan ng resort. Parang kahapon lang nagpupul tayo at nag-aasaran. Next time mas mahaba, pangako yan. Tugon ni Victor, nag-aayos ng shades habang sumulyap kay Victoria na nangingiti lang. Tahimik na nakaupo si Ami sa van katabi ang nobyo at nakatanaw sa malalawak na taniman at asul na langit. Sa puso niya, ramdam niya ang gaan ng matagal niyang inasam. Sa kanyang isipan, malinaw ng isang bagay, handa na siyang lumagay sa tahimik. Pagbalik sa Maynila, muling bumalik si Ami sa trabaho. Sa unang hakbang pa lang niya sa bangko, dama niya ang pagkakaiba. Wala nang bigat na dati ay pasan-pasan niya sa bawat pagpasok. May maayos na ang kanyang paghinga. At mas buo na ang kanyang loob. Sa bawat pagsulat, sa bawat pagharap sa kliyente ay totoo na ang kanyang ngiti. Ngiti na kitagal niya nakalimutan kung paano. Kinagabihan, dumating si Kyoto sa labas ng bangko. Plano niyang iyain na maghapunan si Ami, lalo pa 3 araw din siyang halos hindi nakita at nagkausap dahil sobrang busy sa trabaho. Ngunit paglabas ni Ami, kasabay nito ang kanyang boss at ilang katrabaho, isang lalaki agad na katawag ng pansin ni Kyoto. Matangkad, maskulado at gwapo. That was Marco. At sa bawat hakbang at mapaglarong usapan, ang mga ngiti at sulyap nito kay Ami ay mahirap hindi mapansin. Naninikip ang dibdib ni Kyoto habang tinitignan ng dalawa. Tahimik lang siyang nakatingin sa isang tabi at naghintay hanggang nagpaalamanan na ang grupo. Nang sila na lang ang natira, hindi niya na napigilan ang tanong na kanina pa nasa labi niya. Babe, sino yon? Yung lalaki. Kanina pa siya nakangiti sa'yo. Napatingin si Ami. Kita sa mata niyang pagtataka sa tono ni Kyoto. Si Marco, katrabaho lang babe. Kaibigan ng boss natin yun. Mabait, makulit, pero wala yun. Wala kang dapat ipagselos. Hindi agad sumagot si Kyoto. Pinagmasdan niya ang nobya. Ang taong minahal niya ng buo. Mahal na mahal kita, Kyoto. Sa'yo lang ang puso ko. Wala nang iba. Bulong ni Ami sabay yakap sa kanya. Ang paninikip sa dibdib ni Kyoto ay dahan-dahang nawala. Pero ang hapdi na sandaling iyon ay nanatili. Ang tanong na pilit niyang itinago pero hindi napigilan. Kahit anong pilit niyang ibaon, nanatili ito. Mabigat at hindi natitinag. Tahimik ang biyahe, hindi mapakali ang mga mata ni Kyoto habang nakatingin sa kalsada. Pero ramdam ni Ami na hindi lang ang manibelang mahigpit na hawak ng binata, pati ang bigat ng dibdib. Huminga si Ami ng malalim. Babe, kumalma ka, kausapin mo ko. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Namagitan ang katahimikan sa pagitan ng dalawa na para bang nakikiramdam sa isa't isa. Hanggang sa hindi na nakatiis si Kyoto, sinabi niya sa nobya ang tunay na nararamdaman. Kanina, doon sa kasama mong katrabaho. Hindi ko alam, pero may kung anong kirot na hindi ko mapigilan. Babe, nakita kong paano siya tumingin sa'yo. Kung paano kayo magngitian at kahit alam kong hindi ko dapat isipin yun. Hindi ko lang mapigilan. Napatigil si Ami dahil kitang-kita niya ang lungkot sa mukha ng nobyo. Babe, si Marco ay katrabaho lang. Walang ibig sabihin yung nakita mo. Wala akong ibang iniisip o tinitingnan kung hindi ikaw. Umiling si Kyoto. Ramdam ang bigat ng boses niya. Gusto ko maniwala dyan at naniniwala ako. Pero babe, natatakot ako. Hindi ko inakaalang mararamdaman ko to. Na ganito katakot na baka isang araw mawala ka sa akin. Baka may dumating na iba at kunin ka sa akin. At hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung mangyari yun. Doon na lumabong mata ni Ami sa luha, hindi dahil sa galit o sakit, kung hindi dahil nauunawaan niya ito. Hinawakan niyang kamay ni Kyoto at pinisilto ng mahigpit. Tingnan mo ko babe, dahan-dahang tumingin si Kyoto sa kanya. Puno ng lungkot, takot at pagmamahal ang mga mata. Hindi mangyayaring iniisip mo, hindi ako mawawala, hindi kita iiwan. Hindi ako maghahanap ng iba dahil ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong kasama ngayon at bukas at sa bawat araw na dumating. Bahagyang nanginig ang labi ni Kyoto, pinipigilang bumigay sa bigat ng damdamin. Pasensya na, hindi ko naman gustong masaktan ka ng mga pagdududa ko. Hindi ko gustong maramdaman mo na kulang ang tiwala ko sa'yo.
Pero ang hirap lang alisin ang takot sa puso ko. Hindi ko naman sinasabing huwag kang matakot, babe. Ang gusto ko lang, pagtakot ka, huwag mong itago. Gusto kong ipakita mo sa akin, iparamdam mo, kailangan nating magtiwala sa isa't isa, babe. Yun lang ang panglaban natin. Tumango naman si Kyoto sabay halik sa palad ng nobya. Nagtitiwala ako sa'yo, nagtitiwala ako sa atin. Kailangan ko lang marinig yun mula sa'yo. Salamat, babe. Palagi kitang paapaalalahanan, babe. Hanggat kailangan mo, nandito lang ako para sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, sobra. At sa katahimikan ng biyahe, kasabay ng malambot na liwanag ng mga ilaw sa kalsada na gumagabay sa kanila, ang kanilang pangako ay tahimik na nagugat na ito na ang katapusan ng mga pagdududa at mula sa gabing ito, pipiliin na nila ang tiwala kahit ano pang hinihintay sa hinaharap. Matapos ang sandaling hindi pagkakaunawaan, nagtuloy sina Kyoto at Ami sa isang fine dining restaurant para maghapunan. Pinili ng dalawa ang pwesto kung saan malapit sa bintana at natatanaw ang city lights. Tahimik lang ang dalawa habang tinitignan ang menu. Order na tayo, babe, para matapos ng gutom. Mahinang sabi ni Ami. Pilit binabasag ang katahimikan. Tumango si Kyoto. Sige, kahit ano na, ikaw nang bahala. Nag-order sila ng pasta at soup para kay Ami at sandwich para kay Kyoto. Tahimik silang kumain sa umpisa. Pero alam nilang parehong kailangan nilang pag-usapan ang nangyari. Babe, simula ni Ami nakatingin sa kanya. Salamat kasi sinabi mo sa akin yung nararamdaman mo. Hindi ako galit, sa katunayan mas gusto ko yung nagsabi ka sa akin ng totoong nararamdaman mo. Huminga ng malalim si Kyoto, tumingin sa nobya at matapos ay sandaling nag-iwas ng tingin bago muling bumaling. Pasensya na rin, babe, hindi ko naman gustong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko gustong pagdudahan ka, pero natakot ako. Takot na baka may ibang dumating tapos mawala ka sa akin. Hinawakan ni Ami ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Babe, bakit mo iisipin yun? Wala naman akong ibang gusto. Ikaw lang yung mahal ko. Wala kang dapat ipagselos. Napayuko si Kyoto, mahina ang boses. Alam ko dapat yun, pero minsan hindi ko mapigilan yung takot. Natatakot lang talaga ako na baka bigla kang mawala sa akin. Hindi yun mangyayari, okay? Sagot ni Ami. Seryoso ang boses. Hindi kita iiwan, hindi ko hayaang may sumira sa atin. Ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang ang mahal ko. Tahimik na tumango si Kyoto, hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Pangako mo lang sa akin, kung sakaling makita mo ulit akong ganito, kausapin mo ko, sabihin mo kung may mali. Huwag hayaang lamunin ako ng takot na to. Pangako, tugon ni Ami. Lagi kitang kakausapin, hindi ka mag-iisa sa nararamdaman mo. Bahagya namang ngumiti si Kyoto sa nobya. Salamat, babe. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para ma-deserve kita. Ganon din naman ako, babe. Nakangiting sagot ni Ami. Mas mahal kita ngayon. Natapos nilang hapunan na mas magaan ang pakiramdam. Paglabas ng restaurant, magkahawak ang kamay. Mas sigurado na silang kaya nilang lagpasan ang kahit na anong pagsubok basta magkasama sila. Makalipas ang isang taon. Isang gabi sa isang high-end bar sa Taguig, tahimik na nakaupo si Kyoto sa isang sulok. Nakasuot siya ng simpleng white polo at slacks pero kahit na ganun, hindi pa rin maitatago ang karisma ng lalaki. Sa harap niya isang baso ng whiskey, halos hindi nahawakan. Sa ilang sandali, blanko siyang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng glass wall ng bar. Nawawala sa malalim na pag-iisip. Maya-maya dumating na sina Sergio at Victor. Parehong casual ang suot. Sumunod si Seichi na matagal na nga niyang hindi nakikita. Nang makita niya si Kyoto, napangiti kagad na tumayo para yakapin ang kaibigan. Grabe pare, buhay ka pa pala, biro ni Kyoto. Saka nakipag-bro hug sa kaibigan. Siyempre, hindi lang ako makaalis sa Japan. Sobrang nakakalaso ng trabaho sa kumpanya niyo. Tumatawang saad ni Seichi. Sabay upo, siya ang responsable sa paghawak ng mga legal na usapin ng kumpanya ng pamilyang Inoue sa Japan. Matapos tong mapiligro dahil sa mga aksyon ni na Mr. Xiao at Elias Monsur. Kasama si Kata na nagsilbing CEO, pinamalahaan ni Seichi ang mga gawain ng buong kumpanya bilang corporate lawyer niya. Pero kahit na ganun, hindi naman siya nakalimot na magbigay ng suporta kay Kyoto at sa girlfriend nitong si Amelinda nang humarap ang mga to sa korte. Nasa Japan man siya, buong suporta naman siya sa dalawa.
Pero teka, may nag-text sa akin na kailangan ka raw naming tulungan. Hindi ba abogado ka? Bakit kailangan mo pa ako? Huli pang biro ni Seishi. Sineryosong anyo ni Kyoto saka humarap sa mga kaibigan at huminga ng malalim. Nagpaplano ako mag-propose kay Ami pag-amin niya sa mga to. Napataas ang kilay ni Seryo pero may ngiti. Sa wakas, akala ko ipagpapaliban mo pang 5 taon. Minamahal kong bayaw. Tumahimik ka, Seryo. Nakakakilabot. Singit naman ni Victor sa sinabi niya na kaibigan. Gusto ko na talaga. 1 taon na rin, hindi ba? Matatag ng lahat. Si Ami, maayos ang karir niya. Na-promote pa nga siya bilang bank manager. Ako naman busy man. Alam ko sa sarili ko na handa na ako. Gusto ko na siyang maging asawa. Magaling pare. Ani Victor sabay kampay ng beer niya. So anong plano? Dapat epic to ha. Alam mo naman si Ami, simple siya pero mahilig sa mga bagay na may malalim na kahulugan. Tumawa si Kyoto. Tama ka, kaya kailangan ko ng tulong niyo. Gusto kong kasama kayo sa proposal pati ang mga pamilya natin. Pero ayoko ng typical na proposal lang. Ayoko na parang kopya lang mula sa internet. Nag-isip si Seishi sa pagkakataong iyon ay seryosong muka. May suggestion ako. Dahil sobrang mahal ni Ami ang pamilya niya, paano kung gawing parang family gathering o charity event? Kunwari may event para sa women's shelter na sinusuportahan nyo. Tapos doon ka mag-propose. Natural na lahat invited. Pamilya, kaibigan at pati na media. Kung gusto mo ng konting coverage. Si Kyoto at Ami aktibong sumusuporta sa isang charity nakatuon sa pagtulong sa mga babae at batang biktima ng karahasan. Sa kanilang libreng oras mula sa trabaho, pareho silang voluntaryo sa mga feeding program at iba pang outreach activities ng organisasyon. Maganda yan, sabat ni Seryo. Isang bagay na casual pero hindi halata. Napangiti si Kyoto. Pwede, pero dagdagan pa natin. Gusto ko may twist. Paano kung kunwari ipapakita ko sa event yung isang tribute video para kay Ami? Para bilang parangal sa kanyang trabaho at advocacy. Tapos sa dulo ng video, yun na pala yung proposal. Gago, ang ganda nun. Ani Victor, humalakhak. Kakaiba, maiyak si Ami sa harap ng lahat. Pero kailangang maayos ang pagkakagawa, sabi ni Seichi. Walang palya pare, ako nang bahala sa legal permits kung kailangan at kay Kata para sa koordinasyon sa mga supplier. Magpapahaba ako ng stay dito. Hindi kita pababayaan. Tumango si Kyoto. Halatang mas kampante na. Salamat mga pare, ayoko ng madaming drama sa buhay. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang ng tama ang lahat. Mula sa simula pa lang. The next day, ang hardin ay kumikinang sa mga nakasabit na ilaw at sariwang bulaklak. Parang isang maliit na paraiso sa ilalim ng mga bituin. Ang simoy mula sa kalapit na dagat ay malamig at nakakaaliw. At ang banayad na tunog ng acoustic guitar ay pumuno sa hangin. Kasabay ng tahimik na pagkabog ng puso ni Kyoto habang pinagmamasdan ng lahat na dahan-dahang nagtitipon. Sa gitna ng garden, kasama ni Ami ang kanyang nanay Lorna. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood ang video sa malaking screen. Isang special tribute para kay Ami at sa kanyang walang tawad na pagsuporta sa women's organization at sa bangko. Pero walang idea si Ami na ang susunod ay talagang isang proposal. All she knew was that the tribute was something the organization had planned for her. Habang pinapanood ang video, nagunahan ang mga luha ni Nanay Lorna. Anak, tingnan mo yan, ang dami mong naabot. Sobra akong proud sa'yo. Ilang sandali pa'y matapos maipakitang mga nagawa ni Ami sa charity org. Biglang nag-flash sa screen ng isang katagang. Ang pinakamagandang desisyon ko sa buhay ay ang pagmamahal sa'yo. Kasunod nun ay mga recorded na messages mula sa kanyang mga kaibigan. Si Siko ang unang nag-flash sa screen na mangiyak-ngiyak. Bra, alam ko matagal mo nang pinangarap na magkaroon ng forever. Nandito na si Kyoto. Ready na at alam kong ikaw din. Sumunod naman si Kata. Ate Ami, salamat sa pagdadala ng tunay na kaligayahan sa buhay ng kuya ko. Taos puso kong inaasa na payagan mo siyang gawing tunay at opisyal na bahagi ka ng aming pamilya. Anak, kung mahal ka ng lalaking yan at kaya kang alagaan, buong puso kitang ibibigay sa kanya. Emosyonal na sad naman ni Nanay Lorna sa video. Matapos ni Nanay Lorna at si Seryo naman. Ami, baka hindi ako mahabang sinasabi pero nasaksihan ko kung gaano ka pinahalagahan
At tinatangi ni Kyoto, kumpiyansa ako na hindi kanya bibiguin. Pare, kung hindi kanya sagutin ngayon, akong iiyak. Joke lang, Ami. Swerte ka. Pero syempre mas swerte si Kyoto. Sabi naman ni Seichi sa video, kaibigan, nakita kung paano kayo lumaban para sa isa't isa. Sana ngayong araw na ito, wala nang iwanan. Si Victoria naman ay may ganitong saad. Ang sumunod naman ay si Victor, ang babati na may masayang muka. Hi Ami, gusto ko lang sabihin, sobrang swerte ni Kyoto sa'yo. Kaya sana kapag may nagpakita sa'yo ng singsing soon, huwag ka nang magulat ha. Congrats ng maaga. Pagkatapos ng video message, nagsimulang maglakad si Kyoto papunta sa gitna ng hardin. Para bang sinadyang sundan ng mga ilaw ang bawat hakbang niya. At sa sandaling yon, tila tumigil ang oras. Nakatuon ang lahat ng mata sa kanya at kay Ami. Bagamat halos mabingi na si Ami sa lakas ng tibok ng kanyang puso, alam na niya kung anong nangyayari. At sa kanyang puso, gusto niyang lumundag dahil sa sobrang kaligayahan. Dahil ang taong pinakamamahal niya, ang taong hindi siya iniwan, ay lalagay na sa tahimik, kasama siya. Matapos noon ay lumuhod si Kyoto at binuksan ang kahon ng singsing. Simpleng diamond ring na may engraving sa loob na walang sikreto. Babe, wala akong ibang hinihiling ko hindi makasama ka sa bawat umaga at gabi ng buhay ko. Hindi ako perpekto, pero sa bawat araw, pipilitin ko maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Natigilan si Ami, pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi at sa ilang sandali wala siyang masabi. Tumingin siya sa paligid, tumango sa kanya si Nanay Lorna, puno ng pagmamahal ang mga mata. Si Seiko ay tila handang tumakbo papalapit, nakangiti ng labis. Tahimik na ngumiti at tumango naman si Seichi. Si Kata abalang nagre-record ngunit nagbigay ng thumbs up. Halos pumalakpak na si Victoria, sobrang tuwa't hindi na ito maitago. Ilang saglit pa. Sa gitna ng luha ay sumagot si Ami. Yes, babe. Yes. 1,000,000 beses na oo. Bulalas niya habang tinutulungan si Kyoto na tumayo para yakapin ng mahigpit. Nagpalakpakan at nagdiwang ang mga tao na puno ng tuwa ang buong paligid habang magkayakap ng mahigpit sina Kyoto at Ami sa gitna ng hardin. Sa ilalim ng mga bituin at banayad na liwanag ng mga nakasabit na ilaw, isang bagong kabanata ang kanilang pag-ibig ang nagsimula. Buo, walang tinatagong lihim at may pusong handang magtiis at lumaban para sa habang buhay. Makalipas ang 1 buwan matapos ang proposal, nagsimula ng gumulong ang matamis na kaguluhan ng wedding preparations ni Kyoto at Ami. Ang kasabikan sa pagitan nila hindi na lamang mga sekretong kilig or palihim na sulyap. Ito nang simula ng araw na nagpatatatak sa umpisa ng kanilang habang buhay. Isang maaliwalas na hapon sa isang cafe sa Taguig, ang unang tambay nila para magplano. Kasama nila sina Seiko at Victoria. Ang dalawang parehong excited at masigasig sa pagbuo ng kasal ng kanilang pinakamamahal na kaibigan. Si Kyoto ay tahimik lang nakikinig habang si Ami nakatingin sa isang wedding magazine na nakalatag sa lamesa. Bra, dapat talaga pangarap ng kasal mo to. Walang tipis sa kaligayahan. Ani Seiko, habang may hinahagod na sketch ng mga gown ideas sa kanyang notebook, parang artistang nagmamadaling magtala ng inspirasyon. Siya na sanang gagawa ng wedding gown ng kanyang best friend pero dahil maraming naka-line up na projects para sa K-fashion, kaya mahirapan siyang asekasuhin yun. Si Victoria naman ay may hawak na tablet at nagsisearch ng wedding venue sa kangumiti. Pero dapat practical pa rin ha. Hindi pwedeng puro aesthetics, kailangan swak sa personalidad niyo. Nagpalinga si Ami, tila ninanamnam ang bigat at tamis na sandali. Gusto ko simple, pero elegante. Yung walang panahon, gusto ko kapag tumingin ako sa wedding photos natin. Pagkatapos ng 20 taon, hindi ko pagsisisihan ng design. Tumango si Kyoto, pinisil ng kamay ng nobya. Kahit na anong piliin mo babe, susuportahan ko. Basta ikaw ang pinakamaganda sa altar. Nang sumunod na araw sa isang sikat na bridal atelier sa Makati, nagkaroon si Ami ng private fitting. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling mirror, suot ng unang gown, isang ball gown na punong-puno ng intricate lace. May cathedral length, veil na halos sumahaplaw sa sahig, napatingin si Ami sa sarili. Napangiti pero nagdadalawang isip. Parang sobrang grand no? Tanong niya, may bahagyang hiya sa boses. Maganda ka dyan pero hindi ikaw yan. Sabi ni Seiko,
Tumayo't nilapitan siya. Pinunasan ng luha ng tuwa nang muntik ng tumulo. Mas bagay sa'yo yung mas simple pero elegante. Nang maisuot niya ang pangalawang gown, isang A-line gown na off-shoulder. Gawa sa makinis na silk at may subtle breadwork sa bust area. Ang train ay flowy at magaan. Lahat sila'y tila napatigil. Si Victoria tahimik na nagpicture habang si Kyoto hindi mapigil ang ngumiti. Tila nawala sa sarili. Babe, na-imagine na kita naglalakad papunta sa akin sa aisle. Mahina niyang sabi. Sa huli na pili nilang gown na yon, walang panahon. Simple, lumalarawan sa totoong Ami. Pagdating naman sa simbahan, hindi biro ang pagpili. Mula Manila Cathedral hanggang San Agustin Church, naglibot sila kasamang buong pamilya. Si Nanay Lorna, si Iko at Sergio, pati na rin si Victoria. Pero ang huli nilang pinuntahan, ang San Antonio de Padua Church sa Silang Cavite, ang tunay na kumulot sa puso nilang dalawa. Tahimik ang paligid, may natural na hangin na tila sumasabay sa bawat dasal ng mga naroon. Dito na anak, ang ganda ng hangin dito. Parang bendisyonado, bulong ni Nani Lorna habang hawak ang braso ni Ami. Perpekto to, sambit naman ni Kyoto, pinagmamasdan ng altar na may natural na liwanag ng araw. Sa paghahanap naman ng reception venue, nadala sila sa isang garden resort na may glass-walled pavilion. Mula sa terrace nito, tanaw ng Tagaytay Ridge at sa hapon, ang paglubog ng araw ay magpipinta ng ginitong kulay sa langit. Pinili nila ang motif na white, blush pink at hints of gold. Elegante at presko sa mata. Naging makulay ang meetings kasamang wedding coordinator at stylist. Pinag-usapan ng bawat table centerpiece. Fresh roses at eucalyptus. Sinamahan ng soft candlelight na magbibigay init at liwanag sa gabing handaan. Sa isang sulok, planadong photo wall na puno ng childhood photos nila at engagement shots na kinunan sa isang cliffside beach. Sa pagkain pinaghandaan nilang mabuti, nais nilang sumalamin ang menu sa magkaibang kultura ng dalawang pamilya, Japanese at Filipino. Sa tasting session, tinikman nilang appetizer, toro sashimi, truffle gyoza with crispy garlic at mini lumpiang ubod with prawn and crab roe sauce. Sumunod ay ang main course, salad soup at beverages. Lahat ng yun ay isa-isa nilang tinikman nang sa ganun ay masiguro dong quality ng pagkain ihahanda. Isa pang mahirap pero masyadong bahagi ang pagpili ng mga bisita. Pinagdaanan nila ito ng magkasama. Isang gabi na magkatabi silang dalawa sa sala ng bahay ni Ami, binubuklat ang guest list. Gusto ko intimate lang, sabi ni Ami. Hindi kailangang grande, basta kasamang mahalaga sa atin. Humalik sa sentido niya. Sapat na sila, sapat na ikaw babe. Sinulat nilang pangalan ng mga mahal sa buhay. Nanay Lorna, si Carson, si Iko at Sergio, Kata, Victoria, Victor, Seichi at mga piling kaibigang sa kasamaan sa trabaho. Matapos ipinadala nila ito ng artisan handmade invitations na may gold embossed lettering at detalye ng dried flowers. Dahil kilala si Kyoto sa media, pinagplanuhan din nilang mabuti ang coverage. Isang lifestyle magazine at isang TV show na nag-feature ng inspiring weddings lang ang inimbitahan. Walang live streaming dahil gusto nilang araw na yun para lang sa kanila at sa mga mahal nila. Nag-hire sila ng top wedding videographer na gagawa ng cinematic film na magkukwento hindi lang ng kasal kundi ng love story nilang dalawa. Sa bawat detalye may personal touch. Ang wedding rings nila ay custom-made white gold bands na may ukit sa loob. Habang buhay, walang sekreto na. Sa ceremony, isang string quartet ang tutugtog ng classical at acoustic love songs. At dahil hindi na pwedeng maging ring bearer at flower girl ang mga kapatid ni Ami, ganun din ang mga anak na Seiko na sina Keisuke at Kiyomi, kaya ang pamangkin na lang ni Victor ang papalit. Ang bridesmaids ay magsusuot ng blush pink gowns at ang groomsmen na gray suits na may blush pink tie at pocket square. Buwan-buwan ang meetings, araw-araw ang tawagan sa suppliers at gabi-gabi ang tahimik na pag-uusap nila tungkol sa araw na paparating. Si Seiko ang hands-on sa entourage, si Victoria ang tagapagplano ng logistics, si Sergio at Katang abala sa pag-asikaso ng guest at transport. Si Victor syempre game na game sa bachelor party aniyay klase pero masaya. Isang linggo bago ang kasal, sa rehearsal sa simbahan, tahimik na naglalakad sina Ami at Kyoto sa gitna ng aisle. Huminto sila sa harap ng altar. Parehong napangiti. Huwag kang kabahan babe, malapit ng araw na para sa atin.
Mahinang saad ni Kyoto habang hawak ng mahigpit ang kamay ng nobya. Naiiyak na ako babe kahit na malayo pa, tugon ni Ami at tinignan siya ng buong pagmamahal. At doon sa harap ng altar, sa simbahan na pinili nila ng may buong pagmamahal, sa lugar na hinubog ng kanilang mga pangarap at pagsusumikap, at sa bawat detalye na hinugot mula sa kanilang mga puso, dama nila ito ng malalim. Handa na sila. Handa hindi lang para sa isang kasal, kundi para sa isang habang buhay na magkasama.